paksa po ng ating pong pag-aaral ngayon pong umaga is about disciple making at home. Yan po ang ating pong pag-aaralan at bibigyang pansin ngayon pong umaga, disciple making at home. Now kapatid, imagine po natin planting a seed in the garden. Sino po may mga garden? Sa mga bahay. Mahilig mag-garden. Sa Cuenca, ang daming garden. So imagine planting a seed in a garden and walking away expecting it to grow on its own. Sino po nakapagtanim na ng garden tapos iniwan lang dun sa taniman? Hindi mo diniligan, hindi mo inaalagaan, walang sunlight, walang pag-aalaga, walang pagdidilig. What would happen? Ano po kayong mangyayari? It would likely die. Tama po? It would likely die. Now, mga kapatid, imagine a child growing up in a home where Jesus is rarely mentioned. Or prayer is uncommon. Ano po? At para bang ang Bible ay parang decoration lang. Hindi siya guide. Can we expect them, mga kapatid, to become mature disciple of Jesus Christ on their own? May expect po din po ba natin ang ating pong mga anak na maging mature disciple of Jesus Christ on their own? Na ngayon po umaga sa ating pong pag-aaralan, dito po sa talata na ating pong binasa, in today's passage, it's very clear po mga kapatid, napakalinaw, that God reveals a powerful truth. Ano po itong katotohanan na ito? Dito po sa mga talata po na ito. Take note po mga kapatid, this is the powerful truth na gustong ituro sa atin ng Panginoon. That the home is our first mission field. Amen? Yes. Amen. The home is our first mission field. Ano pong ibig sabihin yan mga kapatid? Ibig sabihin po mga kapatid, ang disciple making po, hindi po yan mag-uumpisa sa church building. Disciple making doesn't begin in the church building. Alam niyo po kung saan mag-uumpisa? It begins in the living room. It begins in the kitchen table. It begins in the bedtime routines. This is a call, mga kapatid, to bring Jesus into the daily rhythms of family life. Ito po ay tumatawag po sa atin na kinakailangan po na ang Panginoong Hesukristo ay nasa ating pong family life araw-araw. Kaya wag po nating isipin na ang discipleship ay mag-start dun sa church building. Mag-start po yan sa ating pong mga tahanan. Yes. Everyday life po natin sa ating pong pamilya, sa ating pong tahanan, in your living room, in your kitchen table, habang kayo kumakain, in bedtime routines, mga kapatid. There is a story about a young boy who was asked in Sunday school. Ang sabi sa kanya, who is the most spiritual person you know? He thought for a moment at ang sabi nitong batang lalaki po na ito, sabi niya, it's my mom. Ang aking pong nanay. She prays with me, reads the Bible with me, and sings songs about Jesus habang siya ay nagluluto while cooking. Notice mga kapatid, So sinabi po nitong batang lalaki po na ito, he didn't mention a pastor, he didn't mention or a church leader. Ano pong nakita niya? Nakita po ng batang lalaki po na ito, mga kapatid, he saw faith modeled at home. And that's what disciple making looks like, mga kapatid. Dito po sa ating talata na binasa, God is teaching us very important lessons about disciple making at home.
Una po, sa verse 4 to 6. Ang sabi po dyan ni Moses, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and might. Ano pong ibig sabihin mga kapatid? And this is the point number 1. Disciple making begins with you. Ano po? Disciple making begins with you. Dito po sa verse 4 and 6, makita po natin na nabanggit po dyan yung pagmamahal po natin sa Diyos with all our strength, with all our soul, and with all our heart. Alam niyo po, before tayo magturo sa iba, ano po? Before we teach others, especially po sa ating pong mga anak and our children, ito po ang dapat pakatandaan po natin, mga kapatid. That we must first cultivate our own love for God. Ano po? Before po natin ituro sa iba. Sa ating mga anak, kinakailangan pong mag-start sa buhay natin, i-cultivate po natin sa ating pong buhay yung ating pong pagmamahal sa ating Diyos. Therefore po, Moses begins not with teaching others, mga kapatid. Saan po nagsimula dito si Moses sa mga talata po na ito? Loving God. Kaya napaka-importante po mga kapatid, yung pagmamahal natin sa Diyos. Before natin turuan ang ating mga anak, before natin turuan ang iba, magsisimula sa ating pong personal na relationship sa ating pong Panginoon. And we need to cultivate our own love for God. Ang sabi dyan, love the Lord your God with all your heart, ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong yung lakas, yung pagmamahal natin sa Panginoon. Sabi nga ng iba, you can't give what you don't have. Tama? You can't give what you don't have. Ano po? Parang katulad ng isang batang lalaki, ng isang batang babae na mahilig siyang makipag-usap sa kanyang toy na animals. And she always talk to her stuffed toy animals. At ang sabi ng kanyang tatay, she always share devotions or verses na nakikipag-usap doon sa kanyang mga laruan. At nung nakita po siya ng kanyang tatay, ang sabi sa kanya, where did you learn from that? Nagulat yung kanyang tatay. At ang sabi nitong batang babae na ito, sabi niya, from you, Dad, sa inyo ko po natutunan. Ano po? You read the Bible every morning, and sometimes I hear you praying. Alam niyo po mga kapatid, children copy what they see more than what they are told. Totoo po yan. Mas kokopyahin niya yung ginagawa mo kaysa sasabihin mo sa kanila. Kaya napaka-importante mga kapatid na evaluate po natin ang ating pong paglakad sa ating pong Panginoong Hesukristo. We need to evaluate our own walk with the Lord. And the question is, are you growing in love for Him daily? Tayo po ba mga kapatid ay lumalago sa ating pong pagmamahal sa ating pong Diyos na buhay? Your children, ano po? Your spouse need to see a genuine faith, mga kapatid. Hindi lang yung parang Sunday only Christianity. Maraming ganyan eh. It's only Sunday only Christianity. But no, ang ating pong Christian life is not only Sunday. It's a daily routine sa ating pong buhay. Araw-araw po yung ating pong pamumuhay sa ating pong Panginoong Hesukristo. And that is the question. Ano po? Ang ating pong katanungan ngayon pong umaga sa atin is, are you growing in love for Him araw-araw sa inyong buhay? And that is the challenge, mga kapatid. Ang hamon po sa atin, simulan po natin yung ating pong araw with personal time in the Word and prayer.
our daily discipline sa ating pong Christian life. Kailangan po natin, mga kapatid, makita ng ating pong pamilya na prioritize po natin ang Diyos sa ating pong buhay. Let your family see us or see you prioritizing God sa ating pong buhay. Ayan po ang katanungan sa ating pong ngayong umaga. Kaya, when we talk about disciple making, magsisimula po yan sa ating sarili, mga kapatid. Kamusta na po ang ating pong personal na relasyon sa ating pong Panginoong Jesus? Lumalago po ba ang ating pong pagmamahal sa Kanya? Buong puso po ba natin yung pagmamahal natin sa Diyos? Or half-hearted lang po tayo? Ang sabi po dyan sa verse, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Sino po sa atin, aminin man natin, na minsan, hindi po natin napaprioritize ang Diyos sa ating pong pamilya. Hindi po nakikita ng ating pong pamilya na pinaprioritize po natin ang Diyos, ng ating pong mga anak. So love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Pangalawa po, mga kapatid, na matututunan po natin dito sa mga talata, dito po sa verse 7. Ano po? Anong po sabi dyan? Teach them diligently to your children. Ano po? So pangalawa, hindi lang po, disciple making starts with you. Pangalawa po dito, natin pong matututunan is teach diligently, not occasionally. Ano po yung ituturo natin sa ating pong mga anak? Ano po? Ang sabi po dyan sa talata, and these words that I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children. Hindi lang po occasionally. Hindi po sinabi ng talata, teach your children occasionally. Kundi teach them diligently to your children. Hindi po ito patungkol sa once a week Bible study, mga kapatid. Ano po? Ito po ay tumutukoy about weaving God's truth into ordinary conversations sa araw-araw. Pansinin niyo po sa mga talata natin pong binasa, nabanggit po dyan, when you sit, when you walk, when you lie down, rise up. Mga kapatid, these are everyday moments ng ating pong buhay. These are everyday moments, teachable times, na dapat po nating gawin sa ating pong mga anak, sa ating pong pamilya, everyday po ng ating pong buhay. Kaya, gusto ng Diyos sa ating pong buhay na parang ating tahanan, ay maging discipleship centers. Kaya kung tayo magdi-disciple, umpisa natin sa ating pamilya. Umpisa po natin sa ating pong mga tahanan. Naghahanap po ba tayo ng discipleship group? Ating pong tahanan, ating pong pamilya is a discipleship group po natin, mga kapatid, na kailangan po nating gawin. So sabi po dyan, teach them diligently to your children. Meron pong isang pamilya, na nag-decide silang magbasa. One Bible verse at dinner every day. Pero isang gabi, nakalimutan nila. At yung kanyang 5-year-old na anak ay tinanong ang mga magulang niya, sabi niya, aren't we going to hear what God says today? Alam po yung bagay na yun, parang it's a little daily habits. No? It's a daily habits, a little daily habits that shape spiritual hunger dun sa anak ng pamilyang ito. Yung tanong niya, ang sabi niya, aren't we going to hear what God says today?
Mga kapatid, kinakailangan po nating turuan ang ating pong mga anak ng salita po ng Diyos. Yes. Hindi lang po once a week. It's everyday moment ng ating pong buhay. When you sit, when you walk, when you lie down, when you rise up, that's an everyday moments, teachable times na kinakailangan po nating gawin sa ating pong tahanan, sa ating pong pamilya. Spiritual hunger. Meron po ba tayong pagkauhaw? Meron pa ba tayong pagkauhaw sa salita po ng Diyos? There are practical ways, mga kapatid, kung paano natin turuan ang ating pong mga anak or ating pong pamilya na teach diligently, sabi po dyan. We can do that at the table. Share one thing you're thankful for and how you saw God work today. Alam niyo po, ang natutunan ko ngayong mga past weeks, huwag niyo pong hawakan ang phone niyo sa table, sa kanin. Gawin po nating teachable times, teachable moments para po sa ating pong pamilya. Habang po tayo ay kumakain, tayo po ay nagtuturo, nagre-remind sa kabutihan ng Diyos. Kasi kapag hinawakan daw po natin ang ating pong mga phone, it sends a message to those people around us that they are not important. Ang importante yung phone. Kaya for a while, mas magandang practice siguro, yan mo muna yung phone sa and use the time to talk to your family, to your children. Okay. We can do that at the table. Habang kumakain, share blessings. Not only blessing, but burdens. Testimonies. Thankful for the Lord kung paano kumikilos ang Diyos. We can do that on the road, mga kapatid. We can teach diligently ang salita ng Diyos on the road. Makinig ka ng worship songs, mga Bible stories. Habang nagdadrive ka, nakakapakinig ka ng worship songs. We can do that on the road. We can do that at bedtime. Habang tayo po ay malapit ng matutulog, bago tayo matulog, pray together and ask what they learned from the day. We can teach diligently, mga kapatid, also during problems. We can ask, what does God's Word say about this problem? About this situation in my life? Ano yung itinuturo ng Diyos sa sitwasyon na meron ako ngayon? Alam niyo po, that is how we can teach diligently on a daily basis, mga kapatid, sa ating pong mga anak, sa ating pong pamilya. Kaya, ang sabi po dito sa talata, teach them diligently to your children. Mga kapatid, make discipleship a lifestyle, not a program. A lifestyle. Kasi minsan magaling tayo sa program eh. Pero huwag natin gawing program lang. Gawin po natin a lifestyle, a habit po natin, everyday, na tayo po yung nagdidisipulo, magsisimula sa ating pong pamilya. Amen? Amen. It will start with you. It will start at home, mga kapatid. Kaya disciple making starts at home. Before tayo magturo sa iba, tingnan natin yung ating sariling pamilya. Ano po? Make discipleship a lifestyle, not a program. Ang sabi po dyan sa verse 8 to 9, mga kapatid, bind them. Nabanggit po dyan, ano? Bind them. Write them on your doorpost. Ano pong ibig sabihin yan, mga kapatid? Yung mga salita po na yan, mga kapatid, it speaks of intentionality. Ano? Ibig sabihin po, the environment ng ating pong tahanan should reflect a love for God's Word.
Sino po sa inyo nagsusulat sa may mga verses sa wall? Naglalagay ng mga verses? It reminds you. Ano pong ibig sabihin nun? It points you to God. Kaya sabi po niya sa talata, bind them, write them on your doorposts. Sabi ko kanina, that speaks of intentionality. Sa Israel po, alam po ginagawa nila ng mga Israelites, they literally put scriptures on their doors. Kaya maganda, may mga reminders ng mga verses sa wall. It reminds you. Today, mga kapatid, pwede rin po nating lagyan. We can fill our homes with visible and verbal reminders of God's truth. I-remind po natin sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga verses or kahit hindi naman sa wall, mga iba nakaprame pa, na magpapaalala sa iyo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Sa isang tahanan, Christian home, meron nakasulat doon sa kanilang front door, nakasulat, "As for me and my house, we will serve the Lord." Kaya nilagay rin po namin yan dyan sa my wall. Yung sa Shopee. Meron na order po sa Shopee yung mga verses. Sabi po nung isang visitor po nila na pumunta sa kanilang tahanan, every time I left the house, that verse reminded me who I am. Nung pag-visit po niya doon sa tahanan po na ito, pag-alis niya, napaalalahanan po siya patungkol po doon sa verse na yon, na "As for me and my house, we will serve the Lord." Alam niyo po mga kapatid, yung ating pong environment sa ating pong tahanan should silently and loudly point to God's presence. Yan po dapat lagi ang magpapaalala sa buhay po natin. Sa ating pong tahanan. For example, you can put Bible verses on the walls. Family memory verses. Sa refrigerator, bago ka magbukas, lagay ka ng verses doon, maalala sa'yo. That God will provide kahit wala pang laman ng ref. Mga paalala, mga kapatid. Christian books sa ating pong mga anak. Sa mga devices po natin, sa mga gadget, play worship songs, audio scripture, mga kapatid, yung technology po natin. Or, pwede kang maglagay ng family corner. Sino may family corner sa tahanan? Na yun po, ang corner po na yun is a prayer corner and devotional space para sa inyong pamilya. Alam niyo po, this is a daily discipline. To be honest, ginagawa po namin ito, but sometimes we fail. And last night nga, sabi ko nga, before kami kumain, nag-devotion kami. Minsan si Jael pa nagpapaalala sa akin ng devotion. Ano po? Nasabi po sa Joshua 24:15, "As for me and my house, we will serve the Lord." Napakaganda pong paalala mga kapatid. Disciple making starts at home. Ang sabi po dito sa talata natin pong binasa, sabi po dyan ni Moses, ano po? Disciple making begins with you. Kamusta po yung ating pong pagmamahal sa ating Panginoon? Do you have hunger for His Word? Meron po ba tayong pagkauhaw? Yung ating pong personal relationship sa ating pong Panginoon? Do we teach diligently ang salita ng Diyos sa ating pong pamilya, sa ating pong mga anak? Do we surround our home with God's Word? Nasabi po dyan, bind them. Write them on your doorposts. So ang tanong po sa atin ngayon pong umaga, number 1, is your personal relationship with God visible to your household? Yung personal na relasyon po ba natin sa ating Diyos,
ay visible sa ating pong mga tahanan? Nakikita po ba ng ating pong pamilya? Nakikita po ba ng iba tao when they come to your house at makita nila yung relasyon mo sa ating pong Panginoong Diyos na magpapaalala sa kanila patungkol po sa inyong pong relasyon sa ating Diyos? So is your personal relationship with God visible to your household? Pangalawa, what spiritual habits can you begin? Or can you restore in your family? Ano po yung mga spiritual habits na pwede mong simulan, mga kapatid, kung hindi mo pa sinisimulan? O simulan mo na, pero natigil. Na kailangan mong ibalik at i-restore yung spiritual habits na ginagawa po natin o ginagawa nyo in your family. Gawin po natin, mga kapatid. Ano? Number 3 questions. What distraction compete for your attention at home? Ano po yung mga nagdi-distract sa inyo, ano po, na nagko-compete para hindi ka magkapagbigay ng panahon sa relasyon mo sa ating Diyos, sa inyong tahanan? Maraming bagay na pwedeng maging hadlang, mga kapatid, na nakikipagkompetensya sa ating pong spiritual discipline, sa ating pong spiritual habits, sa ating pong mga tahanan. Ano po kaya yung mga bagay na yon? Ano po? Are there any daily moments you can reclaim for discipleship? In daily moments, teachable times, daily, na pwede mong gawin sa inyong tahanan. In your living room, habang nagluluto ka, kumakain ka sa table, ano po? Ano po yung mga daily routines po na yun? Daily moments na pwede mong maging teachable moments mo sa Panginoon, sa inyong pamilya. So these are the practical questions sa ating pong buhay. Ano po? At bilang isang mga anak ng Panginoon at nakakilala sa Panginoon, napaka-importante po, mga kapatid. Before po tayo magturo sa iba, kailangan po mag-start sa atin. Sa ating pong pamilya. In our personal life, as a way of application, mga kapatid, in our personal life, this is my prayer and an encouragement sa ating pong lahat. Spend 15 minutes a day in God's Word. Not only in God's Word, but in prayer. Before po kayo mag-interact sa iba, Diyos po muna ang kausapin po natin. Amen? Amen. Kasi minsan, ano ang nauna pagkagising natin sa umaga? Maraming bagay sa ating phone, di ba? Una agad nating titingnan yung mga schedules po natin. Instead na, Lord, thank you for waking me up this morning. Thank you for your word. So that is my encouragement sa ating pong lahat. Spend 15 minutes a day. Minsan mahirap yung 15 minutes eh. Pag pinag-usapan na magbasa ka ng Bible, pero sa ibang bagay, mga kapatid, kahit isang oras pa yan, kahit buong araw pa yan, nagagawa natin. Amen? Kung nagagawa po natin yun sa ibang bagay, how much more na Diyos na nagligtas po sa atin, na dapat siya yung pinaka-importante sa buhay po natin. 15 minutes a day. So that is my encouragement personally. As a family, mga kapatid, this is my encouragement. Start one new habit. Bedtime prayer. Mealtime sharing. Habang kayo kumakain. Minsan nawawala na ngayon yun dahil sa gadgets po. Yung mga nauna ng mga bata, napaka-blessed nila, no? Dahil naalala ko, pag sa mga probinsya, pagkakain na talagang sama-sama. Pero ngayon, pagkakain, yung isa nandun, nakaupo sa TV, nakaharap sa TV, yung iba naman, hindi together. Ano po? So start one new habit, mga kapatid. Bedtime prayer. Mealtime sharing. Or how about
scripture reading together. Nasama-sama kayo nagbabasa ng Biblia. Or kayo mag-asawa. You share verses. You share testimonies, praises. So that is the encouragement as a family. No? Start one new habit. Sabi nga, yung habit na ginagawa po natin, it will form us. Huwag lang po natin gawing program. Kasi pag program, parang required ka lang, parang gano'n. Pero kapag ginawa mo yung lifestyle, na alam mo kailangan mo ang Diyos sa buhay mo, gagawin at gagawin mo. So as personal, spend 15 minutes a day in God's Word and prayer before interacting with others. Pangalawa, as a family, start one new habit. Bedtime prayer, mealtime sharing, or scripture reading together. In our home, ano po? Add one visible reminder of God's Word. Pwedeng maglagay ka sa frame ng paborito mong verses. Ano? Ilagay mo malapit sa saan man doon sa tahanan mo. Ano? Naka-frame na verse. Nakita-kita mo, mapapaalalahanan ka, favorite verse mo sa Bible. Or prayer jar. Dati gumawa kami noon sa jar, nakalagay lahat ng mga names. Tapos pag prayer time, kukunin namin yung isang stick. Kung sino mabulot namin, yun yung pag-pray namin ng mga names. So, one visible reminder of God's Word. One pang way paano mo ito gawin. It's up to you. But that is the challenge in our home. Ano? Add one visible reminder of God's Word sa ating pong tahanan. So, mga kapatid, alam niyo po yung kaaway natin. The devil, Satan, alam po niya kung paano po tayo i-distract sa ating pong mga tahanan. Amen? Alam po niya yan. Ano? The enemy knows that if he can distract the home, mga kapatid, he can disrupt future generations. Kapag na-distract niya, ano po, tayo sa ating pong mga tahanan, he can disrupt future generations. Pero ang God's design po mga kapatid sa ating pong mga tahanan, sa ating pong pamilya, ay magkaroon po sa ating pong tahanan ng greenhouses for faith. Yung pananampalataya po natin sa ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid, today, whether you are a parent, kung tayo mga magulang, or tayo sibling, kapatid ka, or lola ka, grandparent, or you're just living with your roommates, ano po? Ito pong pakatandaan po natin. You are a disciple maker in your home. You are a disciple maker in your home. Hindi mo kailangang maging perfecto. You just need to be present. Kinakailangan mo lang maging consistent. Consistency. Kasi minsan hindi natin nagagawa. Maging faithful po tayo sa ating Panginoon. Amen? And I hope and I pray, mga kapatid, bilang isang pamilya, ano po? Magkaroon po tayo ng oras at panahon na ma-disciple po natin ang ating pong pamilya.